guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary, to you God entrusted His only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary, to you God entrusted His only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Hail, guardian of the Redeemer, spouse of the Blessed Virgin Mary, to you God entrusted His only Son. In you Mary placed her trust. With you Christ became man. Blessed Joseph, to us too, show yourself a Father and guide us in the path of life. Obtain for us grace, mercy, and courage, and defend us from every evil. Amen. And defend us from every evil. Amen.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish, Kagalangin, ngayong ika-6 ng gabing banal na misa na may liturhiya ngayong Lunes ng ika-15 linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa banal na misa na pamumunuan ni Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maaasahang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong makapagwaksi sa tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito ay talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga namamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Ang sabi niya, walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunog at sa taba ng bakang inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro at mga kambing. Sino ang may sabi sa inyong magdala niyan sa harap ko? Sino ang may utos sa inyong magparuot parito sa aking templo? Huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga. Dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan, labis akong nasusuklam sa inyong pagdiriwang ng bagong buwan at iba pang kapistahan. Suyang-suya na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y tumawag sa akin, ibabaling ko sa malayo ang aking mukha. Hindi ko kayo papansinin.
kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan, sapagkat marami kayong inutang na buhay. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdanan ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulila. Ipagtanggol ang mga balo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga hanaing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yaong aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo'y ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napopoot, at ni ayaw natanggapin yaong aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang kayo'y aking pagwikaan, upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain, ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inuusig sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Huwag ninyong isiping na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa, na parito ako upang magdala ng tabak, hindi kapayapaan. Sapagkat naparito ako upang papaglabanin ang anak na lalaki at ang kanyang ama, ang anak na babae at ang kanyang ina, ang manugang na babae at ang kanyang biyenang babae, at ang kaaway ng isang tao'y ang kanya na ring kasambahay. Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang hindi nagpapasa ng kanyang krus at sumusunod sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang nag-iingat ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito,
at ang nawawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay magkakamit nito. Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa siya'y propeta ay tatanggap ng gantimpala ukol sa propeta. At ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa siya'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. At sino mang magbigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa isa sa maliliit na ito, dahil sa ito'y alagad ko, tinitiyak ko sa inyong tatanggap siya ng gantimpala. Matapos sa gubilinan ang 12 alagad, umalis si Jesus upang magturo at mangaral sa mga bayang malapit doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 15 linggo sa karaniwang panahon at tayo po ay napapatuloy sa pakikinig sa mga habilin o instruction ni Kristo sa kanyang mga apostol. So ito yung konteksto na bago tuluyang umalis sa misyon ang kanyang mga alagad, sunod-sunod, no, nitong nakalipas na linggo, sunod-sunod na pagtatagubilin, mga dapat nilang tandaan, mga dapat nilang dalhin, mga dapat nilang wag dalhin. At lalo na, no, sinabi nga no, nakalipas na kapayapaan ang binibigay ko, kapayapaan din. At kung ang tao na naninirahan ay nasa kapayapaan, sa kanya ang kapayapaan. Kaya ito yung mga salita na dapat dalhin ng mga alagad. Ito yung mga dapat nilang binibit-bit, no, sa kanilang paghayo. At ngayon, muli, no, ito yung kumbaga huling tagubilin na ni Kristo sa kanyang mga alagad. Kasi hindi ito magiging madali. Along the way, pwede silang huminto. Along the way, pwede nilang maalala, ay, yung pamilya ko, yung magulang ko, yung concern nila, yung business nila, kasi lahat sila ay may mga profesyon, marami sa kanila ay mayroong asawa, may pamilya. Kaya nga, di ba, no, si Simon Pedro may biyanan. So, kung ang mga bagay na ito, ang ipra-priority nila, hindi sila karapat-dapat na maging alagad o tagasunod ni Kristo. Baka ibang buhay ang para sa kanila. Kasi kung iisipin nila ng isipin, tapos no, sasabihin nila, time first, uwi muna ako. Ay, teka lang, aalis muna ako. So mapuputol, maihinto. Kaya nga, tinatanong, bago tuluyang tanggapin ng mga alagad, ito ang mga inilatag ni Jesus. Handa ka ba? Handa ba sila para magpatuloy? Baka kasi sa umpisa lang, no, parang yung hype, no, nandoon, mataas ang level, tapos pag nagsisimula na, konting problema, gutom, walang pera, susuko na, aayaw na. Kaya tingnan din natin, no, medyo kakaiba din kasi, no, pag hindi mo ito pinagdasalan at pinagnilayan ng mabuti, baka isipin natin tama yung ginagawa natin dahil sa mga binitawang salita ni Kristo sa kanyang mga alagad at baka gamitin din nating justification, tama pala ang aking ginagawa. Kasi yung sabi dito, di ba, no? Mag-aaway ang ama at ang anak na lalaki. Mag-aaway ang ina at ang anak na babae. Mag-aaway ang biyenan at ang manugang. Ngayon, kung kakamustahin ko, kamusta po? Bakit kayo nag-aaway-aaway sa pamilya? Bakit kayo nag-aaway? Minsan may mga talagang publicly,
ng malalaking pamilya, nagkakagulo sila. Sasabihin ba natin, tama itong ginagawa natin. Ano ba, kayo po, bakit hanggang ngayon hindi kayo nag-uusap? Bakit hanggang ngayon hindi kayo napapansinan? Yung anak ninyo, yung kayo sa magulang, sa biyanan, sa manugang, magkasundo ba ang magbiyanan? Alam nyo naman, di ba? Sa isang kaharian, isa lang dapat ang reyna, di ba, no? Pag dalawa ang reyna sa bahay, gulo talaga yan. Pag dalawa ang hari sa bahay, gulo talaga yan. Bakit ang mga magkakapatid? Bakit nag-aaway-away? Dahil sa pera. Minsan nga, di ba, utang, magkakapatid, may utang, halos magpatayan pa yan. May mga pamilya na dahil sa politika, handang patayin ang isa't isa. Tama ba na, kasi sinabi ni Kristo, magpapatayan sila. Ito ba yon? Kaya nga kasunod niyan, ang sinasabi, ang umiibig sa ama, anak, ina, kapatid, nang higit sa akin. Nang higit sa akin. Hindi dapat kalimutan yon. Sa unang pagbasa, ang sabi dito sa aklat ni Propeta Isaías, sa dulong bahagi, sabi niya, nasusuya na ako sa mga ginagawa ninyo. Yung mga paghahandog, wala na. Wala nang silbihan sa akin. Kasi hindi naman tayo nagkakabati-bati. Minsan nga, kahit sa simbahan, di ba? Mayroon tayong prosesyon, pero nag-aaway-away tayo along the procession. Along the preparation, nagkakaaway-away tayo. Pero sisigaw tayo ng, Viva la Virgen! So, ano ba? Sabi dito, kung pag ninilayan natin, anong ginagawa natin? Naglulukuhan ba tayo dito? Kasi hindi naman na ikinatutuwa ng Diyos ito. Ang gusto niya, sana sa pagdedebosyon natin, sa pagsisimba natin araw-araw, sabi niya, pairalin ang katarungan, itigil ang pangaapi, tulungan ang mga ulila, ipagtanggol ang mga balo. So doon ba tayo napupunta? Kaya nga ibabalik natin ulit, ang umiibig at dapat una, higit sa lahat, ibigin ang Diyos. The rest, susunod na yan. Kapag iniibig mo ang Diyos, kahit hindi ka bayaran ng kapatid mo, okay lang. Kapag iniibig mo ang Diyos, kahit merong isa sa inyo, di ba? Minsan kasi hindi maiwasan eh. Kahit merong isa sa inyo yung gustong kunin lahat ng mana, dahil iniibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, okay na. Kasi mas may kapayapaan kaysa yung naghahablahan kayo, di ba? Nag-uusap kayo sa korte, babaranggayan kayo, and worse, nagsisiraan tayo sa social media. So, di ba? Ito naman ay paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo ngayong araw na ito kasi hindi tayo nagkakaroon ng kapayapaan dahil mas mahalaga sa atin ang ibang bagay, mas mahalaga sa atin kahit ang relasyon at ang relasyon sa Diyos laging nasa huli. So, dapat una at unahin ang Diyos. Amen? Kung tapat tayo kay Kristo, huwag nating asahan na magiging sikat tayo, naway hubugin ang ating mga hangarin ng hiwagang ito ng kaharian ng langit. Ang ating pong itutugon, Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga miyembro ng simbahan, naway maging matapang at lagi ng tapat sa pananampalataya sa gitna ng pakikipagtunggali at pag-uusig.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga magulang naway magkaroon ng lakas at tapang upang gabayan ang kanilang mga anak sa daan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga kabataan naway magkaroon ng lakas na makapaglaban ang impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Ang mga may sakit, mga nalulumbay, mga naliligalig at yaong nagdurusa sa isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo, at ipag-adyanawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Yaong mga namayapa, naway maging masayang walang hanggan sa kaharian ng Diyos Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Ikaw ang aming buhay. Dalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para madagdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapan na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Salvador at Estrella na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubili ng manakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsilhod po ang lahat. Panalangin kay San Jose, abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria. Sa iyo'y pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak,
Sa iyo nagtiwala si Maria. Sa piling mo, si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Tatayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga pinapagsalo mo sa piging na banal, ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po.